Toyota Land Cruiser, the indestructible beast. Matibay ang kanyang hood, matibay din ang kanyang bumper, timeless beauty. Mga kamanibela, ngayon pag-uusapan natin ang isang sasakyan na maasabi nating hindi naluluma ng panahon. Meet the Land Cruiser 79 Series. Mga kamanibela, pag-uusapan natin ngayon ang isang sasakyan na hindi naluluma sa panahon. Ito po ang Land Cruiser 79 Series. As you remember guys, marami po ang 79 Series na lumabas. Meron tayong SUV, may pickup, may two-door at ngayon pag-uusapan naman natin kung ano yung meron sa ating garahe. Ito yung tinatawag nating Land Cruiser na pickup edition na kung saan ginagamit ito sa mga may hirap na train at pangkargahan. Guys, syempre, bago natin bigyan ng in-depth review ang sasakyan na ito na indestructible beast na tinatawag ng karamihan na halimaw sa kalsada, pag-uusapan muna natin mga kamanibela yung exterior look. Syempre, magsisimula tayo dito sa harap ng Land Cruiser. Mapapansin nyo guys, the Land Cruiser is a very boxy engine na mapapansin nyo na sobrang ganda, classic, pero hindi naluluma. Tandaan niyo po, kung minsan ang classic, yan ang hindi naluluma pagdating sa uso. Parang ito makikita mo yung mga sasakyan ng mga titos, titas, mga lolos ninyo. So masasabi natin guys, ito very boxy ang itsura, sobrang daming kanto na kung saan masasabi natin, sobrang rugged ang dating, hindi papahuli sa pormahan ng ibang mga LC. Dito sa shape na to, mapapansin mo, meron siyang kurba dito. Ayan, no? Na palalim, na yan po ay dinesign pa noong unang production nila. Ito po parang ni-revealed noong unang lumabas dahil sa top selling ito ng Toyota ever since. So, ni-remodel this 2025. Mapapansin nyo guys, meron pa rin siyang nilagay na antena. Although, ang dami namang nakalagay ng mga high-tech accessories na pwedeng gamitin. At isa sa pinaka-favorite features ko dito ay yung pagiging simple niya. Ayan. Sometimes, ang pagiging simple, nagiging advantage at hindi disadvantage. Dito sa kanto na to, makikita nyo, sobrang masculine dating. Kapag nakita mo siya in actual, napaka-hard turner, ang ganda ng emblems, decals. At since ang pinag-uusapan natin ay 70 series, dapat syempre, nandito rin ang details kung saan siya galing. Dubai version siya guys, 70 series, nakalagay dyan, 2.8 liters, pickup, 4-wheel drive, 4 doors. Yes, you heard me right. This is 4 doors, not an SUV. So makikita nyo rito, meron din tayong mudguard dito na kung saan nasubukan rin natin, hindi tumatalsik yung putik kahit merong medyo hard trail lang ginagawa natin. Yung gulong natin, ang ganda ng sukat, tamang-tama sa off-road kasi malaki pa rin ang goma. Kapag kadilitan mo ang goma, nilakihan mo ang mags, hindi ko na siya masasabi na okay po siya sa off-road. At kung papansinin nyo, ang laki ng kanyang muelye. Kita nyo, ano? Kahit 1 tonelada, kayang-kaya mong ikarga dyan. Dito naman sa kanyang likod, mapapansin nyo rito, nakasulat dito ang LX at malaking Toyota emblem, 4-wheel drive at madali rin siyang buksan. So this time, kung napapansin nyo ang mga pickup natin, hindi po siya drop side. So this one is just an ordinary pickup, kaya wala po siyang nakalagay na not for hire. Kasi kung drop side ito, kailangan lagyan mo siya ng not for hire. Ayan. Another information para sa ating mga kamanibela. Ayan. Nakita nyo, very basic, very simple. Ito po yung kanyang bed liner. Dumating siya rito from Dubai, wala siyang sapin. Pero syempre, tax paid, all legals, document papers is complete. So dito maapansin nyo, meron siyang mga corrugated na kung saan ito yung nagpapatibay dito sa kanyang bed liner. So, masabi ko, konting improvement na lang. Sinimplify talaga ni Toyota, hindi siya naglagay ng bed liner para sana hindi siya nagyagasgas. No? Konting adjust na lang. Pero yun nga, base model siya na masasabi natin na simplified, wala siyang kasamang bed liner. Yan. Kita nyo katigas niya, di ba? So, sa talagang kailangan, ang lakas makamacho eh. So, meron siyang ano rito, mga damper. At meron din po siyang stainless. Hindi po yan aftermarket stainless.
na kung mapapansin nyo guys, corrugated na rin. And naglagay na rin siya ng tow hitch dito. Meron siyang ilaw na kulay pula dito. At sa ating reverse naman, nakikita nyo dito, meron din po siyang ilaw para sa ating pag-atras ay hindi tayo mababangga. Kita nyo dito yung damper niya, nagbabanggaan lamang dito, both side. At dito naman guys, meron siyang lagay ng plate number dito sa gilid. Sobrang classic. Sobrang classic lang talaga na masasabi natin. May emblem dito at dito po yung kargahan ng kanyang diesel. So basically, kung may nakita kayong susi dyan, hindi po fully automatic yung kanyang susian. So ginagamitan po siya ng original key dito sa ating sasakyan. Meaning to say, kapag maggagas ka, kailangan i-turn off mo yung engine bago mo siya mabuksan. Yep, you heard it right. It's diesel engine, guys, at 2.8 liters. At ito po yung kabilang side. Yan, kung mapapansin natin, yung mga sasakyan natin na pag nagkakarga tayo, nasa kabila yung gas tank. Normally, kapag dito sa local made, nandito yung gas tank niya. Kapag Dubai version, nandito naman sa kabila yung kanyang gas tank. And ito po, napakalaki ng tanking nito. Ang tank size ito, umaabot siya ng doble sa ordinaryong Land Cruiser. Kita nyo, may emblem pa din siya dito. Nilagyan dito ng chrome plated na kung saan nagpapakita ng kanyang pagiging classic look. At dito naman, mayroon siyang snorkel dito para kung sakaling mapasabak tayo sa river ay hindi po mamamatay ang ating engine. So kahit lumubog siya hanggang dito, ay hindi po siya mag-shutdown. May nakasulot ditong malaking emblem na Land Cruiser. May malaking mudguard. Sa bumper naman niya, syempre, kailangan ipakita natin kung gaano nga ba katibay itong undestructible beast na ito. Ayan guys, kung gaano siya katibay. Matibay ang kanyang hood. Matibay din ang kanyang bumper. Ayan. So talagang ready for in action itong coaching ito. Hupya! Sa harap, mapapansin nyo rito guys ang bilog na ang lakas makabahan ng dating. Yan. Ganda ng ilaw niya guys na masasabi ko naman nasubukan natin sa night ride, eh malakas rin naman. Nakalawit yung kanyang ilaw dito sa gilid na kung titignan nyo yung mga Land Cruiser natin, di ba nakalubog, na nagpo-project guys ng pagiging kanyang classic look at nagko-complement sa kanyang itsura. Imagine nyo kung nakalubog, di ba? Parang medyo pangit. That's my opinion. Pero good ang nilagay ng Toyota Land Cruiser dito. The unique history about this car is recreated siya. So dahil nga mahal na mahal ng mga Toyota lover itong LC70s na ganito, so ni-recreate at basically guys, naging in demand pa rin kahit sa panahong moderno sa ngayon. Na kahit na ilagay mo dito sa loob yung kanyang pagiging basic car, may masasabi naman natin guys na in pa rin naman siya. Mula dito sa labas, silipin naman natin ang loob ng ating Land Cruiser. Tara! Okay, mula dito sa ating driver seat, mapapansin nyo guys, napa-leather siya, napaka-premium ng itsura. Kita nyo guys, hindi mo masabi parang kulduroy, kita nyo. Ang ganda ng tela, malambot, ang lakas makatito, ang lakas makatita ng dating. Ayan. At usually, Land Cruiser 70 series, lahat ng nilalabas niyan ay puro manual. At this time, naglabas po tayo ng automatic. Bihira to. At hindi lahat ng Land Cruiser na lumabas sa 70 series ay may refrigerator. This time, may refrigerator na. At syempre, kung gusto mong kumain ng chocolates, yeah, meron tayong baon. Power bar. So yan, pwede mong i-off at pwede mong i-on. So ito na po yung kanyang refrigerator. At kung mapapansin nyo guys, sobrang simplify ng kanyang seatbelt. Yun na yun. Mapapansin nyo, nandito yung airbag niya. Wala na siyang airbag dito. Wala rin siyang grab handle dito. At naglagay siya ng grab handle dito. So, very, very basic. Kung makikita mo rito, kahit na nauso na ngayon yung mga malalaking TFT display, naglagay lamang tayo dito ng maliit na TFT display
At tignan nyo naman yung mga knob niya, no? Tignan mo yung mga knob. Sobrang basic. Yung para bang mga old na switches ng mga TV. Ganun yung itsura niya, guys. Ayan. Sobrang basic talaga. Yung mirror niya, hindi mo pa ma-adjust dito. Talagang ikaw pa yung mag-a-adjust sa labas. Pero guys, I was impressed kahit na sabihin mong classic look ito, ay naka all power window siya. See? So, bihira yun. Ayan. So, usually, hindi tayo naglalagay ng grab handle sa mga driver seat dito. First time ko lang yata na masabi ko, I might say, na meron siyang grab handle dito. Para kung bababa ka, dahil pag pinag-usapan natin ng ground clearance, mataas po itong Land Cruiser nito. Mahihirapan kang bumaba. Kaya naman, so pag humawa ka dito, ganito ang pagbaba, tapa ka lang dito, mas madali ka nang makakababa. At kung ikaw naman ay sasakay, pwede kang tumapak dito, humawak ka sa grab handle para easy for you to mount on your car. So, ganun kadali. Yan. So, dito guys, makikita nyo dito sa kanyang interior, leather to, all power window. Mapapansin nyo guys, leather siya. Madaling linisan pagka ganyan, less ang kanto. So, ayan po, yung kanyang driver seat. Wala naman tayo masyadong pag-uusapan sa driver seat na to kasi sobrang basic siya. May lalagyan din ng cellphone dun sa part na to. Ayan, yung kanyang tapakan, automatic. Kita nyo, may nakalagay na Land Cruiser dito. Maganda yung kanyang carpet. Dito, sobrang plain. Ayan, yan lang po yung basic na basic. Kung familiar kayo sa mga old model na Toyota Hilux 2000 model, parang iyon siya. The more simple pa yung sasakyan, mas madali siyang i-maintain at linisan. So sa likod naman guys, mapapansin nyo, sobrang simple din. Ganito rin yung nasa kanyang likod, leather pa din. May lalagyan ka ng documents dito, may grab handle dito, tapos switch para bumaba. Ayan, umaakyat siya dito para sa iyong compartment. Siyempre, may kasamang payong mga guys. Ayan o. Tapos, pag gusto mo ibaba, pwede rin dito. Ayan. At pwede mo rin siyang iangat na ganito. Kung gusto mong maikarga. In case. So, ganun lang siya pinofold. Madali lamang. Yung cover na to is very basic. Ayan. Wala ka masyadong compartment kasi yung compartment mo ay nasa likuran na. Yung saksakan ng USB nasa harapan. May Type-C at meron na ring USB cable. Sa likod, wala kang charger. Wala talaga. Binerify ko pa. So wala siya nakalagay na charger. Yan. Napansin niyo yung sara ng pinto, kakaiba, di ba? Parang, lakas makatito eh. Makapal ang kaha. Yan. Yan. Sa adjustment ng seat, sobrang basic talaga. Yan lang siya. Nothing more special. May lalagyan ng... Wala. Sorry, wala akong masyadong masabi kasi talaga wala naman talagang masyadong detalye. Tingnan niyo yung ilaw. Di ba ito rin yung mga ilaw sa mga old model na cars? Ito rin yan. Tapos, tignan nyo guys, yung room leg ng pasahero. Laki oh. Ang luwang. So, komportable ka naman. Nasubukan ko tong dito ako nakasakay and we ride from Pangasinan papuntang Atok, Benguet. Umikot kami ng Nagilian. Komportable pa rin naman, kanya lang yun nga. Dahil sa tigas ng kanyang suspension sa likod, matagtag siya. I'll be honest with you, hindi ko kayo bubulahin. Matagtag po itong Land Cruiser 79 series. Yan. So, ito guys, yung itsura niya. Sa kabilang side, kapag nakasakay ka, medyo malakas din maka-premium. Sabi ko nga, this is the indestructible beast. So pagka nalubog to sa tubig, ang kagandahan, madali siyang linisin dahil less ang kanyang electronic. So kung meron siyang switch na ganito sa kabila, meron din dito sa kabilang side. So hindi mo na kailangan umikot in case na nagtatanggal ka ng gamit. Meron na rin siyang kasamang tools doon na kung saan, in case na maplatan ka, magbababa ka ng gulong, magtatanggal ka ng gulong, madali lang siyang kuhanin. Tapos, meron na rin siyang winch. Yup, kahit malakas na po itong makina,
pakita ko sa inyo yung kanyang automatic winch. Dito nakalagay sa harap yung kanyang winch na in case ay ikaw ay mabalaho, madali mo pa rin siyang matatanggal. Snap on lang. Tapos, tatanggalin mo lang dito. Ayan. So, ito guys, yung nakikita nyo dito, ito yung lalagyan niya ng controller para lumabas to. Ipakita ko na rin sa inyo kung paano siya lumalabas kasi I think this is the advantage of the LC79 series na wala sa ordinary car kasi hindi lahat ng sasakyan na binibili mo meron siyang winch na ganito. So ito guys, ipa-plug in mo lang dito. In case na mabalaho ka at hindi ka na makaahon. Kung napansin nyo nung sinaksak ko, may tumunog sa kanya, di ba? So pag nahigpitan mo na siya, so pwede mo na siyang i-out ngayon. Ito. Yun. So ito siya guys, out. So pag release mo dito, tatanggalin mo lang siya dito. Yan. Sasabit mo sa puno. Pagka sakali na nabalaho ka, mahaba naman yan, hihilain mo na siya ngayon. In. Wag natin masyadong hilain, baka masira yung aking basketball court. So ganyan siya gumagana guys. I just wanted to show it to you na ito pang off-road. Yep. At kung sakasakaling mabitin ka sa ahon, sa kalsada or sa bundok, ay hindi pa rin kayo may stock. Opya. So, paano siya nililigpit? Simple lamang, ganito lamang po. May top, gagayahin mo lang yung nakalagay sa instruction. There you go. Tapos, click mo na dito. Yun. Siyempre, i-lock natin para secured. Okay. Out ng control. Tapos, subutin natin. Ayun. Tapos, ibalik natin tong lock. Snap on lamang. Yun na. Nakaahon na tayo sa ating pagkakabalaho, mga kamanibela. So, na-impress ako sa itsura ng labas ng sasakyan na ito at syempre sa loob, yung kanyang pagiging simple. Ngayon naman, pag-usapan natin ang suspension. Suspension, dito sa harap, ay coil spring guys. So, mapapansin nyo, coil spring na malalaki ang nilagay, talagang ready for heavy loads. At sa likod naman, naglagay tayo ng coil spring. Yan, coil spring yung nakalagay dito na dinesign naman for top loads na talagang mabibigat. And since panghila siya, di ba meron tayo nitong hinge. So pwede kayong maglagay dito ng mabibigat na kargada para pag ginamit mo siya sa mga camper, hindi na kayo magpapalit ng suspension or whatsoever. Wala na masyadong upgrade. The more na bumibigat siya, the more na mas nagiging komportable yung riding experience mo sa sasakyan na to. Siyempre, iba pa rin yung nakita mo lang compare doon sa na-try mong i-drive. So ngayon, samahan nyo kami mga kamanibela sa ating Manibela Test Drive. Siyempre, iba pa rin yung nakita mo lang compare doon sa na-try mong i-drive. So ngayon, samahan nyo kami mga kamanibela sa ating Manibela Test Drive. Ayan mga kamanibela, susubukan natin i-test drive itong Land Cruiser 79 series. Kung mapapansin nyo, tignan nyo kung gaano kalabo yung, yung nakikita nyo sa ating reverse mode. Okay, sasabihin ko sa inyo yung mga negative things at positive things dito sa Land Cruiser na to. But bago ko sabihin yan, i-atras ko muna siya. So kung napapansin nyo guys, habang umaatras tayo, ang liit ng nakikita ko. Tapos, ang ginawa namin ngayon ay nilambutan namin ng sadya yung gulong natin para hindi nyo ma-feel yung sobrang tagtag niya. Ipaparanas ko sa inyo yung
classic vintage ride nitong Land Cruiser 79. Okay? So mapapansin nyo, naka-automatic pero meron pa rin siyang knob dito para sa ating high speed 4x2 at 4x4. Ayan, nakalagay naman dyan. Tapos ito, kakaiba, meron na rin siyang Type C. Medyo modern na high-tech na din siya sa masasabi natin. Meron siyang cigarette lighter dito. Dalawa yung kanyang Type C. Ayan, para kung sakaling mag-charge ka. Meron siyang downhill assist. Meron siyang power hold at second start. Ayan, meron na rin tayong off para sa pag madulas ang kalsada. So makikita nyo may umiilaw dito na warning. So ito guys yung gulong kasi diniplate natin siya. Bibilisan natin ng konti para maramdaman nyo po yung sinasabi kong tagtag. Ayan. Di ba? Ramdam, di ba? Oh. Ayan, no? So dito, opya, daming sasakyan. Hindi siya naka-design sa high speed. For me, masasabi ko na mabagal siya. Pero actually, kaya naman siyang bilisan. Sa experience naman namin nung dinrive namin siya, kaya naman ng 140, kaya lang you will feel yung bumps niya eh. Kasi dito pa lang sa mabagal, nafe-feel mo na. Kasi dahil yan sa yung sasakyan natin ay dinesign naman for pagkakarga, kumbaga loading naman kasi pick up to eh. So, ang hindi matagtag yung coil spring sa harap versus sa muelye sa likod. So, yung muelye sa likod ang nagpapatagtag sa kanya sa sobrang heavy duty niya, guys. Ayan. Diba? Para tayong sumakay ng old model talaga. Ayan. Pero guys, ang napansin ko, when you're driving this halimaw na tinatawag, halimaw sa kalsada, kaya kita mo naman, napapa-head turner yung mga tao. Oh. Diba? Kasi hindi usually lumadaan o hindi ka usually makakakita ng ganitong klaseng sasakyan dito sa atin. Ang masasabi ko lang guys, dito, kapag ito yung gamit mo, yung respeto ng mga nakakakita, iba. Kasi iba pa rin ang Land Cruiser 79 series. Tsaka yung may hilig sa classic, iba pa rin yung tingin nila. One time nung dinala ko to sa Baguio, talaga naman lahat sila tumitingin kapag nakikita itong ganitong series. Kumbaga, maasabi mo talaga siya na timeless beauty. Yan. Diba? Tapos yung hood niya, yung pagka-boxy engine nandyan, makita mo naka-wave, aerodynamic na butas-butas na parang paganon. Ayan, may mga guhit na makikita mo. Ayan, asa na yung butter smooth dito. Sorry. So isa yan sa ayaw ko talaga. Yung suspension niya, malubak. Matagtag siya. Pero yung lakas niya guys, siyempre malakas to kung sa malakas. Kasi turbo to eh. Mapansin nyo guys dito, sobrang simple ng mga rear view mirror. Tapos ito, sobrang simple din. Wala nga ilaw eh. Oh. Ayan, hindi ka mukha ng iba na meron, di ba? Guys, tignan nyo yung aircon. No? Bilog. Usually, yan yung mga makikita mong ordinaryo sa mga sasakyan, di ba? Hindi siya. No? Ito, may USB pala dito. Oh. Ayan, oh, tatanggal siya. May USB pa rin siya. Type-C, dalawa, at isang USB. Ayan. Sa towing capacity nito, nasubukan na namin, hinihila namin yung camper. Bali wala, kayang-kaya niyang hilahin yun. Okay, so since ito yung Land Cruiser na dinesign para sa off-road, syempre gustong-gusto nating madala ito sa mga overlanding at camping. Kasi talagang hindi ka mabibitin dito, hindi ka mababalaho kasi 4x4 siya. Siguro kung i-upgrade ko man siya guys, ang unang-una ang gagawin dito is papalitan ko ng suspension para medyo komportable naman ako. Pangalawa, na i-upgrade ko marahil kung magkaka-budget tayo ay yung kanyang gulong. So magpapalit tayo ng gulong na ayan, tingnan nyo, ganyan ang feel. Ganyan ang feel kapag nilagay mo sa off-road, diba? Medyo bumpy talaga siya. So ang next destination na gusto kong dalhan ito, gusto kong i-north loop siya. Ikot ako sa buong north para at least masubukan ko lahat ang trail.
At ito, paparamdam ko na sa inyo yung kanyang speed. Ready? Yun. Kaya naman niyang makakuha ng 100 sa mabilis na oras. So, yun nga lang, kung na-feel mo din yung tagtag, the more na feel mo siya kasi, the more na parang hindi ka safe pagka binilisan mo. And sabi ko nga, hindi naman siya dinesign talaga for high speed. But 100 is good enough para sa makarating ka dun sa mga lugar na pupuntahan natin. Kumbaga, hindi naman siya sobrang bagal. You know? Suspension lang talaga. Next upgrade na gusto kong gawin dito. Okay. Sa fuel consumption, nung previous na mga ginagamit ko na siya, masabi ko na matipid din naman. Kasi, for me, hindi pa ako nagkakarga after ko siyang ma-full tank. Kasi sobrang laki ng kanyang fuel tank. Nung umikot ako ng Baguio, going to Atok Benguet, bumaba ng Nagilian, ito lang yung nabawas. Napakakonti. Halos hindi pa umabot ng kalahati. I could say, parang sabihin natin per liter umaabot lang siya ng around 12 to 14 liters. Subukan natin guys yung kanyang power. Open. Sarap. At yung kanyang braking system. Oh, yan. Napansin nyo guys, okay naman yung kanyang braking system. Malakas po. Hindi ko lang binibigla kasi ayoko masubsob yung mga pasahero natin. Okay naman siya guys pagdating sa ating braking system. Safety features, meron siyang airbag dito. Comment ko lang, walang airbag dito sa gilid. Wala po siya. Pero may seatbelt naman nakasama. Parang sabihin mo ng base model na sasakyan. Hindi siya ganun ka high-tech. Yan. Very base model. Sa tibay naman ng mga kaha, I could say matibay. Bumper matibay na din. Ground clearance sa gilid, sa likod, sa harap, matibay. At isa sa pinakaayaw ko dito guys, yung liko. Super liit ng liko niya. Yung bang pagkaliliko kang ganyan, napakaliit ng kanyang turning radius. Na pag itong ganito kalaki lilikuan mo, halos magtatatlong balik ka eh. Tatlong ganun. So, i-compare mo sa ibang Toyota Land Cruiser, ang liit ng liko niya. Pakita ko sa inyo mamaya doon sa parking area. Kaya kung napansin nyo, umikot tayo kaninang pag-ganon, hindi tayo nag-U-turn na malaki kasi ayoko siyang iliko dahil ang liit talaga. Minsan bibitinin ka pa niya kapag hindi mo siya kabisado. Busina, ito yung kanyang original na busina. Ayan, wala po tayong in-upgrade dyan. Whatever you see here is all stock. Walang idinagdag na kahit ano. So ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na pinakaayaw ko dito sa Land Cruiser na to. Yung kanyang turning radius. Tignan nyo guys. Yan ang pinakaliko niya. Sagad na yan. Oh. Tignan nyo kung gaano kaliit yung kanyang turning radius. That's supposed to be dapat nandito pa siya eh. Andito lamang siya. Ito pa lang yung kadiretsahan. Ang liit. Sagad na yan. Pakita ko sa inyo para maniwala kayo guys na ang liit-liit ng kanyang turning radius. Ayan na siya. Yan. Sagad na yan. Tapos tignan nyo yung gulong sa likod. Ayun. Ang liit. Na kung saan, kung ikaw ay magmamaneuver, liliko ka, na mag-U-turn ka, yan lang po ang may bibigay na turning radius ng ating LC79. Pakinggan naman natin mga kamanibela yung sound check. Yun na yung tunog niya. At yan ang ating 2025 Toyota Land Cruiser LC79. Mga kamanibela, pasado ba sa inyo ang LC79 series? Share your opinion sa ating comment section and don't forget to subscribe and turn the notification bell and follow to our social media page para lagi kayong updated sa ating mga videos. Palaging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.